Thank you, Preacher Glenn. Okay, bati muna tayo. Good morning ho sa bawat isa. Praise the Lord, sapagkat tayo po ay pinapahalagahan natin ang ating kapwa-tao, lalo na ang kaluluwa ng bawat isa po. Amen? Kaya salamat sa mga nag-imbita, nag-effort, at siyempre salamat din sa mga first time, second time na dumalo po. Ang rason at reason kung bakit kami nandito po kayo o nandito po tayo at bawat isa, para iparinig ang pinakamahalagang bagay na dapat nating marinig at matanggap. Yun po yung kaligtasan ng bawat kaluluwa natin. Amen na kapatid? Dahil ito po, mag-o-open tayo ng Word of God. Bawat isa ay magbigay ng atensyon. Seryosohin natin ang pakikinig. Hindi ho aksidente na tayo po ay dinala ng Diyos dito. Lalo na yung mga bisita po natin. Sa Diyos, lahat yan ay nilalayo niya. Lahat yan ay pinapayagan niya. Lahat yan ay pinapahintulutan ng Diyos. Kaya po kayo nandito, dinala kayo ng Diyos dito. Amen, mga kapatid? Para iparinig ang mensahe ngayong umaga. Kaya magbabasa po ang inyong lingkod ng mga salita ng Diyos at makikita natin sa monitor. Ito po ay unawain lang natin, pakinggan natin, at higit sa lahat ay tunay na makapasok sa puso at isipan natin ang mga salita ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo sa John chapter 10. Simulan po natin sa John chapter 10. Ang nagpahayag po rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Magsisimula sa verse 27 hanggang verse 30. Sabay-sabay po natin basahin, and then sa Tagalog babasahin din po natin alang-alang sa mga visitor din po natin. John chapter 10, verse 27 to 30. Okay. Verse 27 to 30. Sabay-sabay tayo. Ready? Begin. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me, and greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Sa Tagalog po, pakibasa din natin sa Tagalog, verse 27. Ready? Begin. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisusunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin sinuman sa aking kamay. At ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat, at hindi sila maagaw sinuman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Tayo muna ay manalangin, hingi tayo ng gabay sa Diyos. Let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, banal ang iyong kasulatan, banal ang iyong salita. Kami po ay mga makasalanang tao. Nais po namin irespeto ang iyong salita, igalang, mataas na paggalang. At higit sa lahat, pakinggan ito, Panginoon, namnamin, unawain po ng bawat puso't kaluluwa. Gamitin mo lang ang iyong lingkod sa unahan, O Diyos, at ang salita mo pa rin ay makapasok po sa puso ng mga nakikinig. Ama, salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa magaganap, sa pagtuturo sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po tayo. Okay. Yan. Ang ating tatalakahin or ang ating topic at pag-aaralan,
The assurance of going to heaven. The assurance of going to heaven. Ang katiyakan o ang kasiguraduhan patungo sa langit. Pakitaas nga ang kamay kung kayo po ay naniniwalang may langit. Pakitaas nga. Sige po, makita ko ang kamay. Ayan. Praise the Lord. Pakibaba na po. Doon sa binasa po natin, sa John chapter 10, merong tinutukoy po ang Panginoon na tinatawag na Ama at merong tinutukoy na buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, hindi yan dito sa lupa. Kasi ang buhay natin, naniniwala ba kayo ang buhay natin may hangganan, yes or no? Okay. Yung tinutukoy po rito ng ating Panginoon, yung sinasabi niyang buhay na walang hanggan, yun po yung langit na ating tatalakahin. The assurance of going to heaven. Ang sabi ng Panginoon dun sa verse 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. Yung sheep o tupa ng Panginoon ay merong pangako diyan ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sabi ng Bible, kahit tayo ay buhay pa, pwede na nating matiyak ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Kaya may Biblia para siguraduhin natin yung pupuntahan ng ating kaluluwa. Bakit, Pastor? Isang araw mamamatay tayo, yes or no? Ayaw sa hindi po natin, lalagutan ho tayo ng hininga anumang oras. Kahit nakaupo ka dyan, naglalakad ka, pwede kang atakihin sa puso. Kahit natutulog ka, anytime, hindi ka na pwedeng o hindi ka na magising. Naglalakad ka, pwede kang maaksidente. Anytime. Ang kamatayan po ay sa isang idlap na hindi natin inaasahan, ito ay darating. At kung papaanong may langit, mayroon din pong impyerno. Ulitin ko po Kung papaanong may langit or kalangitan, mayroon ding dagat-dagatang apoy ayon sa Bible. Maraming taon na akong nagbabasa na hangaral, almost 37 years na po akong nag-aaral, nahangaral at nagtuturo, heaven, hell, hell, heaven, heaven, hell, ang itinuturo lang ng salita ng Diyos. Walang pangatlong lugar. Dalawa lang. Heaven and hell. Hell and heaven. Kaya ngayong itong pag-aaralan po natin, hanggat nabubuhay tayo at hindi pa dumadating ang kamatayan, magandang matiyak na natin ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Amen, kapatid? Dahil tinuturo yung katiyakan patungo sa langit. At maraming religion, ang religion naman, kailanman hindi yan magliligtas talaga sa atin Kahit lahat ng religion, saniban mo, hindi ka pa rin maliligtas. Kahit kumapit ka ng kumapit sa lahat ng reliyon, hindi ka pa rin maliligtas. Walang religion na ibinigay ang tao sa mundong ito para ikaligtas po natin. Kasi ang religion ay kapulungan pa rin niya ng mga taong makasalanan. Hindi tayo ililigtas ng reliyon kasi tao pa rin niya, makasalanan pa rin ang tao po. Kaya doon nagkakagulo po. Kakaroon ng debate, lito. Kaya hindi yun ang tatalakahin natin, religion. Ang tatalakahin po natin, yung katiyakan na anytime tayong mamatay at ang kaluluwa natin ay masigurado sa langit. Amen, kapatid?
Yung anytime tayong bawian ng buhay bukas man, sa isang araw man, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, anytime, ngayong oras na ito, alam nyo ba, kahit ngayong oras na ito, pwede mo nang matiyak ang pupuntahan ng iyong kaluluwa? Depende nga lang sa iyong desisyon. Ulitin ko ha, pwede mo nang matiyak ang pupuntahan ng iyong kaluluwa, depende din sa iyong magiging desisyon kung tatanggapin mo o tatanggihan mo. Kaya pwede nating masigurado. Okay? Yung mga kung ayaw matiyak, bahala sila at bahala kayo kung ayaw yung tiyakin. Ako natiyak ko po ang pupuntahan ng aking kaluluwa mula nung ako'y sumampalataya kay Jesus at mula nung nagsisi ako ng aking kasalanan 1986. Dating, alam nyo na, batang kalsada, loko-loko, walang ya, basag ulo, bisyo, away, ganito, gulo. Pero buti na lang, merong isang taong nagmalasakit para ipaunawa sa akin yung patungo sa langit. At hindi ko na pinakawalan ho yun, agad-agad akong nagsisi, agad-agad akong sumampalataya sa Diyos. Kaya ito na po ang inyong lingkod. Kung ako man ang tatanungin nyo sa oras na ito, ikaw ba, Pastor, pag namatay ka mamaya, sa langit ka ba? Sigurado, 100% sa langit ako. Hindi dahil pastor po ako. Maintindihan po natin bakit kailangan matiyak at papaano natin matitiyak. At kung kayo naman ang aking tatanungin, kung magiging honest kayo, kung mamaya, pag uwi mo, wag naman sana, bigla kang namatay. Sigurado naman ang pupuntahan ng iyong kaluluwa. Hello, may kausap pa ba ako? Ulitin ko po ang tanong. Kung mamamatay ka mamaya, sigurado ba pupunta ang kaluluwa mo sa langit? Kung ang sagot ng iba, medyo pastor, parang alanganin pa po ako, hindi ko pa tiyak, hindi ko pa sigurado. Ngayon, pakinggan niyo ho ito. Matapos natin pakinggan, matitiyak mo ang pupuntahan ng iyong kaluluwa. Amen na, kapatid? Okay, ha? Sa verse 26, balikan natin yung John chapter 10, verse 26. Ang sabi ng kausap ni Jesus, sa English, but he believed not because ye are not my sheep, as I said unto you. Ang sabi ni Jesus, may mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. At maraming ganyan pong mga tao, hindi ho nananalig kay Jesus kahit nung unang panahon. May mga nakakasalumuha si Jesus, nangangaral siya, nagtuturo siya, pero sabi niya, may mga taong hindi naniniwala sa akin. Bakit? Kasi hindi sila ang aking mga tupa. Yung mga tupang tinutukoy dito, yun yung mga tupang nagsisi, mga tupa na tumanggap o sumampalataya kay Jesus na pinangakuan niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ngayong oras na ito, sana sa iyong pag-uwi, maging tupa ka ng Panginoon. Amen? Dahil ang tunay na tupa, sumusunod yan sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot, pag hindi ka tupa ng Diyos at namatay ka mamaya bukas, merong kahihinatnan ng iyong kaluluwa. Gusto niyo bang mabasa? Revelation 21 po, verse 8. Tingnan po natin po yung talata na yan. May pauunawa po ko sa inyo kasi minsan ang tingin natin, hindi tayo makasalanan. Yan ang giging problema ng tao. May mga taong hindi niya matanggap na siya'y makasalanan. Lahat po ng tao sa mundo, nagkakasala, yes or no? Meron bang perpektong tao? Wala. Lahat tayo isinilang at nagkaisip na gumagawa ng
kasalanan every day. Ang sabi ng Bible, may binanggit na dagat-dagatang apoy at asupre sa mga tulad nating makasalanan. Ulitin ko po ha. Ito po yung sinabi ng Bible. Unawain po natin. Okay? Sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all, ano raw? And all liars shall have their, ano raw, part in the lake which burn with fire and brimstone, which is the second death. Yung tinutukoy dyan na dagat-dagatang apoy, asupre. Yan po yung impyerno or dagat-dagatang apoy. Nakasulat sa Bible, hell or lake of fire. At hindi dito yan sa mundo. Nasa ilalim ng lupa ang impyerno po. Malinaw po yan na sinabi ng Bible. Kung papaanong may heaven, meron ding impyerno sa ilalim ng lupa. Ngayon, bilang mga makasalanan, tayo po ay bound to hell. Lahat ng tao po ay pupunta sa impyerno. Pansinin niyo po yung talata na yan. May nabasa ba kayong word na murderers? Tama ho ba? Meron kayo nabasa? Okay. Anong ibig sabihin ng murderers? Killer. Mamamatay tao. Tama? Okay? Mabigat na kasalanan sa batas, yes or no? Mabigat. May nabasa kayong liars. Meron ho ba? Okay. Mga sinungaling. Taas ang kamay ang hindi nagsisinungaling. Hello? Taas ang kamay ang hindi nagsisinungaling. Pastor, ako po hindi nagsisinungaling. Ngayon pa lang, nagsinungaling ka na pag nagtaas ka ng kamay. Lahat tayo ay mga liars. Tama ho ba? Walang taong nabuhay na hindi nagsinungaling kahit isang beses. Pastor, marami na ho eh. Tama ho ba ako? Marami na tayong nagagawang pagsisinungaling. Okay. Bakit sinama yung liars pinantay sa murderers? Pansinin niyo po yung talata. Pastor, ako liar lang, siya murderer. Pag namatay kami parehas, impyerno kami. Yun ang sabi ng Bible. Hello, may kausap pa ba ako? Hindi ako may sabi, ha? Isang taong maraming pinatay at isang taong nagsinungaling lang. At pagsabay silang namatay, impyerno pa rin sila parehas. Ha? Maniwala kayo sa hindi. Yan ang sinabi ng Bible. Yung second death dyan, yan yung impyerno, patungo ang ating kaluluwa sa impyerno. Hindi po ako may sabi. Kaya, hindi mo kailangan maging murderer para pumunta ng impyerno o mahulog sa impyerno. Sapat na yung nagsinungaling ka at pag namatay ka, impyerno ka. Ang tanong, gusto mo nyo ba sa impyerno? Walang matinong tao na magsasabing, ako gusto ko rin. No. Ang taong matino, ang gusto niya, ang kaluwa niya, tumungo sa langit. Amen na, batid? Yan yung pag-aaralan natin. Number 1, the assurance of going to heaven, number 1, clarified by God's Word. Clarified by God's Word. Nilinaw ng salita ng Diyos. Yung patungo sa langit, yung pagpasok sa langit, nilinaw na ng salita ng Diyos. Nandito na ho, nakatala na sa salita ng Diyos. Amen na, batid? May testamento ang Diyos. Kumbaga sa isang papeles, mahirap maniwala sa isang lupa na walang papeles kung sasabihin mo sa'yo, pero wala kang papel. Kailangan meron kang ilabas na linaw na katibayan.
na sa'yo talaga, ikaw ay may-ari na yan. Okay? Sa spiritual, yung papunta ng langit pala, nilinaw na ng salita ng Diyos. Okay, balikan natin yung John 10:27. Anong sabi ng John 27? My sheep, ye hear my voice. My sheep, sabi ni Kristo, ang aking mga tupa, nakikinig sila sa aking tinig. Alam nyo ba ang tinig ng Diyos? Nasa loob na ng Biblia. Amen na, kapatid? Hindi mo marinig ang tinig ng Diyos kahit ang tenga mo itapat mo sa langit. At pumunta ka ng bundok, hindi mo marinig na ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos ay naisulat na sa Biblia. Kaya nilinaw ng salita ng Diyos, papaano tayo matitiyak natin ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Amen, kapatid? Kaya, kumbaga, ang Diyos natin, hindi siya Diyos ng kadiliman eh. Di ba? Minsan, ay madilim, kakapa-kapa tayo. Yung mapa, pagka wala kang mapa, pupunta ka sa isang lugar, pwede kang maligaw, pwede kang mahulog sa bangin kung talagang maghahanap ka ng mga gusto mong hanapin. Pero sabi ng Bible, ang Diyos ay Diyos ng liwanag, hindi siya Diyos ng malabo. Dahil Diyos siya ng liwanag, yung pampunta ng langit at pagpasok ng langit, nilinaw na ng salita ng Diyos. Amen? Dito masusumpungan. Malinaw dito makikita sa Bible kung papaano ang tao makakamit niya ang buhay na walang hanggan. At anytime siyang mamatay, pwede niyang matiyak ang pupuntahan ng ang kanyang kaluluwa. John chapter 5, verse 39, ito po yung sinabi ng Panginoon. John 5:39. Okay. Pakibasa po, kayo po ang magbasa. Ha? Ready? Ready? Begin. Search the scriptures, for then he think he have eternal life. And they are which we testify of. Search the scriptures. Bilang tao pala, ang sabi ni Jesus, saliksikin niyo ang aking kasulatan. Tinuturo sa atin ng Diyos, kailangan mong suriin ito. Unawain, suriin, saliksikin siya sa atin. Ang sabi niya, iniisip niyo, nandyan yung eternal life. Ang sabi niya, they which testify of me. Ito ang magpapatotoo. Kung gusto niyong makilala si Jesus, sabi niya, nandito na ho sa kanyang kasulatan. Amen na, kapatid? Kung gusto mong makilala si Jesus, nandito po ang tunay na Panginoong Jesus. Lahat ng nilalaman tungkol kay Jesus, nandito na po sa Bible. Lalo na yung sinasabing eternal life. Kung gusto mong masigurado ang buhay na walang hanggan, ito, ang sabi niya, nilinaw na. Uunawain mo lang, bubuksan mo lang ang isip at puso mo at bibigyan ka ng Diyos ng linaw sa puso't isipan mo na ito na sinasabi ng Panginoon, search the scriptures. Ang tao minsan tamad makinig, tamad magbasa, tamad magsuri. Pero sabi ng Diyos, saliksikin nyo. 1 John 2:25, may pinangako po ang Panginoon dyan. 1 John 2:25. Anong sabi ng 2:25? Pakibasa po. Ready? Begin. And this is the promise that He had promised us. Anong promise niya? Even eternal life. Pinangako ng Panginoon, meron daw buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na yan ay makakamit mo lamang kapag ikaw ay nagsisi,
kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Napakalinaw po, nilinaw na ng salita ng Diyos, pinakita, ito ang tinig ng Panginoon, at sa tinig ng Panginoon, nandito na nakatala, nakasulat, ang buhay na walang hanggan. Psalms 12:6, tignan pa natin yung bago tayo pumunta sa second point natin. Hindi natin masyadong hahabaan po ito. Okay. Psalms 12:6. Okay. Pakibasa po. Okay, ready? Ready? Begin. The words of the Lord, ano raw? Are pure words. As a silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Kumbaga, sinala ito, salansala ito. Purong-puro ang salita ng Diyos. Walang halong biro ito, walang halong kasinungalingan ito, walang halong kabuluanan ito. Ang salita ng Diyos ay purong-purong totoo at kailanman hindi nagsisinungaling ang Diyos. Amen? Kapag ikaw ay sumampalataya at nagsisi, makakamit mo ang langit buhay na walang hanggan. Kasi bakit? Ang salita ng Diyos ay dalisay. Hindi mamamali ang Word of God. Ang religion mamamali. Tayo mamamali. Tayo papaltos. Tayo mahina, walang kakayahan, iligtas ang ating kaluluwa kasi makasalanan tayo. Pero ito na lang ang pinakamatibay na sandigan na dapat paniwalaan, walang iba kundi ang Word of God. Hindi tayo maliligaw ang ating kaluluwa kasi nilinaw na ng salita ng Diyos. Okay? Number 2 tayo. Nandiyan pa ho ba kayo? The assurance of going to heaven. Number 1, clarified by God's Word. Number 2, confirmation from the Son of God. Pinagtibay o merong nagpatibay, merong nagpatunay, merong nagpatotoo tungkol sa langit. Confirmation by the Son of God o from the Son of God. Ang tanong, sino ba yung Son of God? Palagay nyo. Walang iba kundi si Jesus Christ. John chapter 10 uli, balikan po natin. Yung kanyang binitawang salita, pangako po, kinumpirma po ng Panginoon, ng ating Diyos, Panginoong Jesus. Okay, John chapter 10, verse 28 to 29. Okay, 28. I give them unto them eternal life, and they shall never, never, never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Ang sabi ng Bible, sample, tayo, itong isang microphone, halimbawa, ikaw ito, isang tao. Ang sabi ni Jesus, yung buhay at kaluluwa mo, hinawakan niya na. Okay? Wala nang sino mang makakaagaw, even ang demonyo, hindi kayang agawin ni Satanas ang kaluluwa natin. Dahil ang kaluluwa natin ay hawak na ni Jesus. And then pagdating sa verse 29, anong sabi ng 29? Binanggit niya yung kanyang ama. Okay, verse 29. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Kumbaga, dalawang kamay ang may hawak sa kaluluwa mo. Amen, kapatid? Pag ikaw ay nagsisi ng tunay o sumampalataya kay Jesus, ang sabi ni Jesus, hawak na ni Jesus ang buhay kaluluwa mo. Even yung Ama na makapangyarihan sa lahat, yung Ama na may gawa ng langit at lupa, yung Ama na nakakalam ng lahat, ang sabi niya, my Father. Yung makapangyarihang Diyos Ama at makapangyarihang Diyos Anak, hawak na ang iyong kaluluwa. Pambira, sureball na sureball yan. Amen, kapatid? Tiyak na tiyak. Bakit, Pastor? Kasi si Jesus Christ, banal eh. Tayo hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan. Kahit lahat ng simbahan, luhuran mo. Kahit lahat ng pera, ipamigay mo sa mahihirap, hindi ka pa rin maliligtas.
Dahil ang kaligtasan ay walang iba kundi si Kristo lamang. Amen? Walang iba kundi ang Panginoon. At si Jesus ay perpekto, Diyos na perpekto, naging nagkatawang tao na perpekto. Ito pansinin niyo po. Si Kristo po ay Diyos, anak, na walang kasalanan. Nung nagkatawan tao siya, wala rin siyang naging kasalanan. Amen o kapatid? Ulitin ko Si Kristo ay Diyos anak, kapantay ng Diyos Ama. Kung ang Ama sa langit ay banal, si Jesus din ay banal. Si Jesus ay Diyos na nasa langit, iniwan ng langit, bumaba dito sa lupa, at nag-anyong tao. Kahit siya'y anyong tao, wala siyang nagawang kasalanan. Wala siyang nagawang kasalanan. Kaya never na nagkasala siya, never na nagsinungaling siya. Lahat ng sinasabi ni Jesus ay pawang katotohanan at katotohanan at hindi mababali, mapasasinungalingan niya. Lahat yan ay totoong totoo. Kinumpirma po yan ni Jesus Christ. Amen? Pero pag sa tao tayo umasa, sa tao tayo sumandal, sa reliyon tayo sumandal, hindi tayo maliligtas dyan. Confirmation from the Son of God. Pansinin niyo itong Titus 1:2. Tingnan natin itong Titus 1:2. Titus 1:2. O, pakibasa po. Ilang beses natin nababasa yung eternal life, Ready? Begin. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Ang sabi, may pag-asa ng buhay na walang hanggan. At ang pag-asa na yan, yung merong Diyos na hindi magsisinungaling kailanman. Tayo nagsisinungaling. Yes? At marami na. At wala kailanman sa Diyos na hindi siya nagsinungaling. Ang sabi, ang pangako niya, eternal life. Kaya pwede, kahit buhay ka pa pala, pwede mong matiyak ang pupuntahan ng iyong kaluluwa dahil tinanggap o tatanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. John 14:6, bago ko bigay yung number 3, 3 bagay lang po yan, the assurance of going to heaven. John 14:6, ito, napakalinaw, mga kapatid, meron siyang binanggit na Ama, Father. O, pakibasa po. Sino sa first word, anong name nakikita niyo sa first word? Hindi pastor, hindi politiko, hindi leader ng simbahan, walang iba kundi si Jesus. Ano sabi niya? Ready? Begin. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by, unawain natin, ang sabi ni Jesus, I am the way. Hindi niya sinabing maraming reliyon, maraming daan ang reliyon. Hindi, sabi niya, I am. Pag sinabing I, hindi dalawa, siya lang. Amen na, batid? Siya lang, I am the way. Kung gusto mong sabi, the Father, no man cometh unto the Father but by me. Kung gusto pa natin pumunta rin sa Ama, ang ating kaluluwa, ang sabi ni Jesus, I am the way. Meron pa ba kayong alam na daan patungo sa Ama, sa langit? Pakitaas nga ang kamay. Kung meron pa kayong alam na daan. Pastor, meron akong alam. Pero hindi yan ang sinabi ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, at lalo si Jesus, I am the way. Kaya kung maghahanap ka ba ng ibang daan, maliligaw ka. May impyerno ka. Hello? Nagkakasala ka na nga, makasalanan ka, nagsisinungaling ka, tapos nag-iba ka pa ng daan. Ulitin ko makasalanan na tayo. Hindi tayo perpekto, hindi tayo matuwid, nagsisinungaling, gumagawa ng kasalanan. Tapos, nag-iba ka pa ng daan, hindi ka dumaan kay Jesus. Papaano ka pa maliligtas yan? Hello? Eto na nga, binibigay na natin yung katiyakan.
patungo sa Ama sa langit. Ang sabi ni Jesus, I am the way. Ano yung karugtong? The truth. Ang Diyos lang ang katotohanan. Tayo punong-puno ng kasinungalingan. Punong-puno ng kasalanan. May mga reliyon na nagkakasala din. Kahit tayo, reliyon at samahan natin, nagkakasala din tayo eh. Kaya hindi sa Christian Baptist eh. Hindi sa anumang mga religion talaga. Walang iba ang daan si Jesus Christ. Amen? And the truth. Anong sabi diyan? And the ano raw? And the light. Yung tinutukoy light diyan. Pansinin niyo ha, yung tinutukoy na light, tanungin kita, sino ang may bigay ng buhay sa iyo? Sino nagbigay ng hininga sa iyo? Ang Diyos. Amen? Kaya tayo may buhay kasi binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Yung buhay dito sa lupa. Ngayon, mamamatay tayo. At yung buhay natin, babawiin ng Diyos isang araw. Kaya nangako siya ng buhay na walang hanggan. Amen, kapatid? Pagkatapos ng buhay dito sa lupa, makakamit mo ang buhay na walang hanggan sa kabilang buhay dahil kay Kristo. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya sabi ni Jesus, kinumpirma niya bilang anak ng Diyos na siya lang ang daan patungo sa langit. Amen? Kaya huwag kang uuwi o lalabas ng lugar na ito na hindi ka magpapasya. Kasi mamaya, pagkatapos kong mangaral, magdadasal po tayo ng pagsisisi at pagtanggap sa puso natin. Okay ba sa inyo yan? Ano yung number 1? The assurance of going to heaven, clarified by God's Word. Nilinaw na ng salita ng Diyos paano pupunta sa langit. Confirmation from the Son of God. Kinumpirma, pinatotoo, pinagtibay, pinatunayan, mga kapatid. And number 3, eto na po tayo. Malapit na ho tayo matapos. Nandiyan pa ho ba kayo? Number 3, the assurance of going to heaven. Number 3, para matiyak mo yung patutunguhan, patungo sa langit. Number 3, claim God's way. Panghawakan ang paraan ng Diyos. Claim God's way. Panghawakan mo na. Pastor, pag nagsisi ako, tinanggap ko si Jesus sa puso ko ngayon, ibig sabihin, pwede ko nang panghawakan na anumang oras ako mamatay, sa langit ako. Yes. Ulitin ko ha. Pastor, kung ako'y magsisisi ngayon, at si Jesus na namatay sa akin, tatanggapin ko, pwede ko nang panghawakan na ako'y pupunta sa langit pag ako'y namatay. Yes. Pastor, buhay pa tayo eh. Hindi pa nga tayo nakakarating doon kung ano mangyari. Di ba, Pastor, buhay pa tayo, hindi pa natin nalalaman. Kaya nga pananampalataya eh. Ang meaning ng pananampalataya, yung mga bagay na hindi mo nakikita, dapat mo na agad sampalatayanan. Yung mga bagay na inihintay mo, dapat mo na agad sampalatayanan. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kasi pag nakita mo na, hindi na ho yan pananampalataya. By sight na yan. Kaya ka nanampalataya kasi nakita mo eh. Baliktarin natin. Kahit hindi mo pa nakikita, dapat manampalataya ka na agad sa Diyos. Kahit hindi ka pa nakakapasok doon dahil buhay ka pa, sampalatayanan mo na. Yun ang ibig sabihin, claim God's way. Huwag mong pangahawakan yung paraan mo. Ito po, wag ko kayong ma-open sa akin, ha? Huwag kayong matitisod po. Malinaw po.
kahit marami kang kabutihan na nagagawa sa mundong ito, impyerno ka pa rin. Pastor, magpapakabait ako. Pag namatay ako, sa langit ako. Paraan mo lang yan. Pastor, siguro lahat ng pera, ipapakain ko sa mahirap. Kung meron ako, lahat, tutulungan ko lahat. Pag namatay ako, sa langit ako pupunta. Paraan mo lang yan. Pastor, siguro kailangan kong maging reliyosong tao para pumasok ako sa langit pag namatay. Paraan mo lang yan. Hindi yan paraan ng Diyos. Merong tamang paraan ng Diyos para masigurado mo ang langit. Hello, may kausap pa ba ako? Hindi masama na maging mabait. Huwag niyo ako mapagkamalian. Maganda maging mabait at mabuting tao tayo. Okay? Pero hindi yan na magiging daan mo patungo sa langit. Paraan mo lang yan at paraan ng tao. So, siguro linggo-linggo magsisimba na ako para pag namatay ako, langit ako. Magandang nagsisimba lagi. Magandang dumadalo sa simbahan lagi. Pero hindi yan ang paraan para tayo pumunta sa langit. Merong tunay na daan, merong tunay na paraan, ang Biblia na sinabi ng Diyos na dapat mong panghawakan. Kasi ang tao pwede niyang, parang kiniklaim niya, siguro pag mabait ako, langit ako, parang kiniklaim niya agad na mali. Hindi paraan ng Diyos yan. Merong ibang paraan ng Diyos para masigurado natin ang ating kaluluwa papasok sa langit. Ito, paborito ng marami, John 3:16. Anong sabi na sa Tagalog mo, John 3:16? Okay? Malapit na ho tayo. Ilang mga talata na lang po ito. John 3:16. Pakibasa po. Dahan-dahan ha. Ready? Begin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Intindihin niyo yung talata na yan. Si Jesus ang nagbitaw, nagsalita niya. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta at pag-ibig ng Diyos sa mundo. Lahat ng tao, sang-ayon ba kayo? Lahat ng tao minahal ba ng Diyos? Yes or no? Yes. Lahat ng taong nabuhay sa libutan, inibig ng Diyos. Kahit kriminal pa yan, kahit mabait na tao, masamang tao, mabuting tao, ano mo klase ng tao yan? Inibig ng Diyos. Gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano ginawa? Patunay na mahal niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak? Si Jesus Christ. Kaya pala, meron tayong Pasko. Regalo ng langit, regalo ng Ama si Jesus. Kung bakit tayo may Pasko. Amen? Ibinigay niya ang kanyang sariling anak. And then, si Jesus Christ namatay, tama ho ba? Isinilang, lumaki, namatay, at muling nabuhay. Okay? Kaya nga bakit tayo may Holy Week? Kasi namatay si Jesus. Isinilang si Jesus nung unang-unang Pasko at yung unang-unang Biyernes Santo Holy Week, namatay ang Panginoon. Ibig sabihin, yun yung patunay na mahal tayo ng Panginoon. Pinadala niya si Jesus hindi lang para isila, kundi para mamatay sa atin lahat. Kaya ang sabi, upang ang sino man, eto, papasok ka na. Sino man, ako yun, sino man. Ikaw yun, tukoy mo sarili mo. Pastor, sino man. Sabi ng Bible, sumampalataya. Ako gusto ko sumampalataya. Ako gusto ko sumampalataya. Ang sabi, hindi daw mapapahamak yung nanampalataya. Bagkos magkakaroon pa siya ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yan o ang God's way. Amen? Yan yung paraan ng Diyos na i-claim mo.
Pag ikaw ay nagsisi, Lord, tinatanggap kita, makasalanan ako, yan ang totoo. Mula ngayon, Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko. Pag ginawa mo yan, yan yung paraan ng Diyos. I-claim mo na anytime mamatay ka, ang sabi ng Bible, tiyak ka na pupunta sa langit. Amen? Claim God's way. Huwag mong i-claim yung mga religion na nakagisnan mo. Mahina yan. Marupok ang religion. At hindi yan tinuturo ng Diyos ang reliyon. Hindi yan ang paraan. Ang paraan ng Diyos yung John 3:16. Nag-offer na si Jesus ng buhay. Namatay na siya. Nagsakripisyo na siya. Binigay niyang lahat para sa atin. Iniwan niya ang kalangitan. Biro niyo ha? Iniwan ni Jesus ang kalangitan para lang mamatay sa mundong makasalanan. Tapos iiba ka ng daan. Iiba yung claim mo. Ulitin ko, ang Ama nagpadala ng anak, si Jesus. Tapos hindi mo pangahawakan yung ginawa ng Ama na si Jesus at ginawa ni Jesus. Hindi biro ang mamatay sa cross. Hello, may kausap ba ako? Hindi ho bababa si Jesus dito kung walang impyerno. Hindi ho bababa si Jesus kung sapat ang reliyon natin. Kasi kung sapat ang reliyon natin, bakit pa mamamatay si Jesus sa atin kung sapat naman pala ang reliyon natin? Bakit pa bababa si Jesus kung sapat yung mabubuting gawang ginagawa mo sa buhay mo? Kaya ang mabuting gawa, hindi sapat ho yan. Hindi yan ang daan. Hindi yan ang paraan. Yung religion, hindi rin religion. Kahit bautismuan, binyag, hindi po. Meron kang ikiklaim na paraan ng Diyos. Yung pag-ibig niya, kahit na tayo makasalanan, inibig tayo ng Diyos. Amen? Ayaw niya tayong mahulog sa impyerno, kaya siya bumaba dito sa lupa. Kaya kung sino man sa atin ngayon, ang sasampalataya o kikilala, makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Nandiyan pa ho ba kayo, kapatid? O ilang talata na lang po ito. John 6:47. John 6:47. Pakibasa po. Yan, Tagalog. Ready? 2 times sinabing verily, verily, o katotohanan, katotohanan. Ready? Begin. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko. Si Jesus ang nagsasalita. Anong sabi niya? Ang sumasampalataya ay ano raw? Wow! Paniwalaan natin ho yan. Ang sumasampalataya ay may buhay na wala hanggan. Kung sasampalataya ka kay Jesus ngayon, Lord, tinatanggap kita sa puso ko, nananampalataya ko sa iyo. Ang sabi ng Bible, ngayon na, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ang kaluluwa mo, safe and secure. Meron ka ng assurance, sinecure na ng Diyos ang kaluluwa mo kapag sinabi mo, Lord, patawarin mo po ako. Naintindihan ko yung preaching mula sa Bible. Makasalanan po ako. Nagsisisi ako. Mula ngayon, Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko. Hindi tayo makakatakas. Lahat tayo makasalanang tao. Romans 6:23, last verse po. Si Kristo namatay na sa atin bilang makasalanan. Pakibasa po, dito na ho tayo magtatapos. Sana mag-decision tayo. Okay? Pakibasa po. Ready? Begin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan na ano raw? Kamatayan. Ano yung kasunod? Datapwat? Ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay ano raw? Buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yang statement na yan, o verse na yan, negative and positive po yan. Unawain ko lang diin ko lang. Yung negative, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Negative po yan. Sobrang negatibo po yan.
ang kabayaran ng kasalanan ko, isang araw mamamatay ako. Ang kabayaran ng kasalanan mo, isang araw mamamatay ka. Ang kabayaran ng kasalanan mo, isang araw mamamatay ka. Ang kabayaran ng kasalanan mo, kabayaran ng kasalanan mo, kabayaran ng kasalanan, isang araw mamamatay ka. Physically. Lahat tayo nagkakasala at magbabayad tayo ng kamatayan. Ngayon, yung kamatayan tinutukoy dyan, higit pa. Kaluluwa na ang tinutukoy dyan. Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Kaluluwa. Ang pagkakasala ko, isang araw mamamatay ako, ililibing ako, at kasunod nun yung kaluluwa ko, mapaparusahan sa walang hanggan. Ang impyerno po, no rejoicing, no rest, no redeemer. Wala na hong tagapagligtas sa impyerno pag nandun ka na. At wala kang pahinga, araw-gabi. Sabi ng Bible, araw-gabi, mananagoy ka, araw-gabi, iiyak ka, araw-gabi, mananangis ka, araw-gabi, tatawag ka, bakit ganito, naghihirap ako, araw-gabi, walang hanggan, walang katapusan. Sa kadahilanan na hindi ka nanampalataya, sa kadahilanan na hindi ka nagsisi, sa kadahilanan na yung paraan mo, iginiit mo. Ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tinutukoy po diyang kamatayan, yan yung second death. Impyerno po yan. Pag ikaw ay nandoon na, wala nang takasan, hindi ka na makakatakas pag nandoon ka na sa impyerno. Kahit magdasal ka pa na magdasal araw-araw sa Diyos, hindi ka niya na ililigtas doon. Bakit? Nakalimutan mo yung pinakamahalaga sa mundong ito, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Pag namatay ka, wala kang madadala sa hukay. Kahit 5 duling, 5 bulag, anumang yaman yan, pag namatay ka, wala kang madadala. Ang importante, yung kaluluwa. Kaya nga, pwedeng malangit yan at pwedeng ma-impyerno yan. Mamili ka. Balik natin yung 23. Sabagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, negative, impyerno po. Ang ganda ng kasunod, yung positive, datapwat. Ang kaloob na walang bayad. Meron palang ibinigay ang Diyos na walang bayad. Yung buhay na walang hanggan. Pwede ka palang makapasok sa langit na hindi ka nagbabayad. Libre ang makapasok sa langit. Amen? Libre. Libre ang makapasok sa langit. Bakit ka malilibre? Kasi tinanggap mo si Jesus na tagapagligtas. Kaya ka na libre at nakapasok sa langit. Pero pag tumanggi ka kay Jesus ngayon at bigla kang namatay, makakamit mo ang impyerno magpakailanman. Yung susunod na oras, paglabas natin, hindi natin alam. Sa amin, nagpa-check up lang. Umuwi, nakataol. Ang lakas-lakas ng katawan. Check up lang. Papa-check up, hospital. Nabalitaan ng magulang niya, patay na. Lumabas ng bahay, nabuhay, bumalik ng bahay, patay, nakataon. Ang kamatayan, kahit nasa eroplano ka pa, kahit nasa magandang sasakyan ka pa, kahit 400cc ang motor mo pag niloob ng Diyos na maaksidente ka, kahit sabi mo, ang lusog-lusog mo ngayon, ang lakas-lakas mo ngayon, ang tibay-tibay ng katawan mo, batang-bata ka, anytime pwede kang mamatay anumang oras. Nandiyan pa ho ba kayo? Hindi mo alam ang magaganap sa mga susunod na oras. Ang importante ngayon, yung ngayon, makapag-desisyon tayo. Amen na, batid? Buksan mo ang puso mo ngayon. Manampalataya ka kay Jesus. Mas tiyak yan. Lord, makasalanan ako. Patawarin mo ko.
nagsisisi ako. Panginoong Yesus, namatay ka, muli kang nabuhay para sa akin. Tinatanggap kita sa puso ko. Ang sabi ng Bible, may buhay na walang hanggang ka. At least, kung ginawa mo ngayon, gawin mo ngayon, sa pamamagitan ng panalangin, kung dumating man ang araw na ikaw ay mamatay, hindi ka na mahuhulog sa impyerno. Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Andaan nyo anytime. Kahit sumakay ka ng barko, wala kang kasiguraduhan na buhay ka pa. Sumakay ka ng kahit sa loob ng bahay, anytime mamatay tayo. Ang tiyak lang natin yung ngayon. Pag tumawag daw tayo sa pangalan ni Jesus, maliligtas tayo. Ulitin ko ha, pag nagdasal tayo ngayon, tumawag ka ngayon kay Jesus, ang pangako niya, maligtas ang iyong kaluluwa. Tatlong bagay, the assurance of going to heaven. Bakit? Kasi clarify by God's Word. Nilinaw ng salita ng Diyos. Confirmation from the God of Son. Pinatunayan, kinumpirma ng banal na anak ng Diyos. At higit sa lahat, claim God's way. Yung paraan ng Diyos, i-claim mo, maliligtas ka. Kaya sa oras na ito, mananalangin po tayo. Sana sa panalangin yan ay gawin mo sa oras na ito. Tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Panginoon o Ama na nasa langit, malinaw ang iyong mga salita. Kung papaanong may langit, may impyerno po, Panginoon. Tulungan mo kaming nabubuhay, makapagpasya, lalo po yung iba sa amin o marami sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na pang-usapan, matiyak namin at makapag-decision po ang bawat isa, O Diyos. Kausapin mo po kami. Kausapin mo po kami, Panginoon. Alam po namin, mahal mo kami. Hindi mo nais na mahatulan kami sa impyerno kung bakit ka namatay para sa amin. Gusto mo kaming iligtas doon. Gusto mong isang araw makapasok kami sa langit. Kung bakit ka bumaba dito sa lupa para mamatay sa amin. Panginoon, tulungan mo po na huwag kaming mahiya na magdesisyon sa kaligtasan po ng aming kaluluwa. Kausapin na po kami. Habang tayo nakapikit, nakayuko, kung nakinig ka ng pahangaran at nakita mo ang iyong sarili ay isang taong nagkakasala at gusto mong magsisi at ang Diyos ay nagpapatawad naman. At higit sa lahat, gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas mo? Gusto mo ba? Itaas mo kanang kamay mo. Sige po, mananalangin tayo. Salamat po, may isa, dalawa, okay, may 3, 4, come on. Sige po, pakitaas. 6, okay, sige po, pakitaas maigi para makita ko. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meron pa ho ba? Come on, ito na yung pagkakataon dahil hindi mo alam bukas ano mangyari. Ngayon pa lang, buksan mo na si Jesus sa puso mo. Meron pa ho ba? Meron pa ho ba? 8, meron pa ho ba? Pakitaas po. Bisita ka ngayon. Niloob ng Diyos. 9, meron pa ho ba? Sige po. Marami na ho. Huwag tayo maiya. 10, praise the Lord. 10 na. Meron pa ho ba? Come on, huwag kayo mahiya. Para sa kaluluwa mo to. Sa kaligtasan ng ikahihiya mo ba ang Panginoon? Na namatay na nga siya para sa iyo. Hindi mo kailangan kahiya. Meron pa ho ba? 10. Okay, meron pa ho ba? Come on. Sige po. Mananalangin lang tayo. Doon sa mga nagtaas ng kamay, meron pa ho ba?
Dagdag, 11. Salamat po. Meron pa ho ba? Come on. Para sa kaluluwa mo to, sa kaligtasan. Tayong lahat ay tumayo. Narinig mo ang salita ng Diyos. Naglakas loob ka na magtaas ng kamay. Nakita ng Diyos yan. At hindi mo kinahiya. Ngayon, mananalangin tayo. Sasamahan kita sa panalangin. Huwag kang mahiya. Doon sa mga nagtaas ng kamay, kung totoo ka, lapit ka lang dito sa harapan para mapatungan ng kamay at mapanalangin. Sige po, yung 10 po, 11. Come on, come on. Ito, yan, salamat po. Yan, sige po, mananalangin lang tayo. Come on, yung mga bisita, yung mga kadete natin, may mga nagtaas ng kamay. Come on, sige po. Mananalangin tayo. Para sa Diyos ito. Hindi kailangan kahiya ang Diyos. Iniwan ni Jesus ang kalangitan. Hubad siyang namatay sa cross kasi mahal niya tayo. Ayaw ng Diyos na mahulog tayo sa impyerno. Kaya hindi kinahiya. Pagkos, dapat ngang maging malakas ang loob mo sa pagtanggap sa Panginoon. Dahil ang nakataya rito, kaluluwa natin at buhay natin. At kayong nagtaas ng kamay, mananalangin tayo. Mananalangin si Pastor, sundan nyo lang ang panalangin ito. Yung pag-amen, pagsisisi, at pagbukas ng puso ninyo. Sige, pikit kayo, yuko kayo, taimtim sa puso nyo, ipanalangin nyo to, sundan nyo po ako. Ito ang simula ng panalangin. Panginoong Diyos, inaamin ko po, ako'y isang taong makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking kaluluwa. Ayokong mamatay na mahulog sa impyerno. Kaya sa oras na ito, patawarin mo ko, Panginoon. Nagsisisi na ako sa aking mga kasalanan. At mula ngayon, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso. Kinikilala kita bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa sa oras na ito. Kaya, Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso at buhay ko. Salamat, Panginoon. Pinapanghawakan ko po ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Pangako mo, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Palakpakan po natin yung mga nagtaas sa mga praise the Lord. Sige po, balik na kayo sa upuan. Salamat po sa inyo. Yan, praise the Lord. Yan po. At least, naglakas loob po sila na tumanggap sa Panginoon. Kaya dun sa mga nahihiya, ay huwag kayong mahiya. Kahit simpleng panalangin, bago kayo muwi, nandyan. Kung nahiya kayo, pwede gawin niyong panalangin, pagsisipagtanggap. May pangako pa rin ng Diyos po sa inyo po. No? Sige po, at least, let's pray. Dakilang Panginoon, tunay na nangusap ka, nagturo ka, nagtanim ka ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, nagligtas ka ng kaluluwa. Nagpatawad ka sa mga taong nagsisi. Maraming salamat, Panginoon, nagkaroon ng bunga po ang aming pagpapagal sa mga kaibigan, kamag-anak, O Diyos, mga mahal sa buhay. Lagi mo silang ibalik, Panginoon, sa mga pagkakataong makakarinig uli sila ng iyong salita. Salamat, O Diyos. Muli, tanganaw pang ilang minutong natitira at purihin ka sa iyong pagliligtas. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin natin ang leader natin.